you, Lord Jesus. Colossians tayo. Hello, magandang gabi po mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon, kamanggagawa sa Lord. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa gabing ito. Talakayin po natin itong sa gabing ito, dito po tayo sa Colossians. Ano na po ito, total malapit na po ang bagong taon, ang paghihiwalay ng taon. Kahit konting message lang po rito sa Colossians para itong mga kapatid po natin, mga bata pa po sa pananampalataya, malaman po nila yung kanilang gagawin sa panahon po ng mga tradisyon tulad po nitong bagong taon. Halos lahat ng tao, sinasalubong nila yung bagong taon ng masaya, maingay, dahil yun ang kanilang paniniwala. Akala nila, pag naging maingay ka sa bagong taon, o pag salubong sa taon, magiging swerte raw yun sa buhay nila, magiging masaya, masigla, magalawang buhay nila, maunlad. Yan po ang kanilang paniniwala, lalo na kung marami ka raw pagkain na nakahanda. Mga kapatid, napakaraming pamahiin. Yan po yung mga tradisyon na pinamana lang sa atin ng ating mga ninuno na nakuha nila sa mga banyaga tulad ng mga Kastila, mga Chinese. Yan po, yung mahilig sa pagsasaya, no? Pagsasalubong sa bagong taon. Pero sa Bible po, wala naman pong katotohanan yan. Hindi po totoo yan, hindi po biblical, at ito po ay tradisyon lamang. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Tingnan natin dito sa Colossus. Para lahat ng Kristiyano, meron po tayong pinaka-guide no po sa gagawin natin. Gusto ng Lord, lahat po ng ating ginagawa, nauunawaan natin. Sabi rito, ito ang paalala ng salita ng Diyos. Beware, sabi rito, no? Colossians chapter 2, beginning verse 8. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, tulad ng bagong taon, alam niyo na, no, iba-ibang tradisyon, okasyon, no? After the rudiments of the world, and not after Christ. At hindi na ayon kay Kristo. Mag-ingat kayo, sabi rito, upang hindi kayo madaya ni numan. Sabi rito, sa pamamagitan ng filosofiya ng tao, pandaraya, na naayon lang sa tradisyon ng tao. Tulad ng ginagawa ng sanlibutan ngayon, tradisyon lang po ng tao, at hindi naayon kay Kristo. And not after Christ. Malinaw po ito mga kapatid, itong isang verse na ito, napakalawak, napakalinaw po ng makikita natin ng kalooban ng Lord. Ayaw pala ng Diyos na tayo'y pasunod-sunod lang sa mga tradisyon ng tao. Ako, pinaalala ko sa church talaga yan, kaya lahat ng kapatid halos naintindihan na nila. Alam mo, lalo na dito sa amin, dito sa Pampanga po, napakaraming tradisyon. Alam nyo dito, pag maghihiwalay ang taon, sinasalubong talaga nila ng bongga. Talagang punong-puno ng pagkain ng mesa, kasagana. Tapos po may mga bilog-bilog pang mga prutas. Kasi dito sa aming lugar, meron pong parang tradisyon at pamahiin na kapag daw ikaw may naghanda ka ng 13 bilog na prutas sa mesa, may bilang pa 13. Alam niyo kung bakit? Sapagat ang buwan daw sa isang taon ay 12. There are 12 months in a year, no? Kaya 12, dagdagan mo pa ng isa, pasobrahan mo ng isa, para may surplus. Para, ibig sabihin, sobra-sobrang biyaya, sobra-sobrang kasaganaan. Hindi lang sakto. Yun ang kanilang paniniwala, pasobra ka ng isa. Kaya naghahanda sila rito, 13 prutas na bilog. Bawa meron ditong ano yung mga bilog, may pakwan, may melon, may
sunkist, may dalanghita, iba-ibang bilog na prutas nilalagay sa mesa. 13. Mga kapatid, yun po'y walang katotohanan. Wala pong kinalaman ng prutas o malaking handaan para sa kasaganaan ng bagong taon. Yan po'y pamahiin lamang. Kaugalian ng matatanda na nakuha nila sa mga, alam niyo na, sa mga banyaga, lalo na po itong mga Kastila at Chinese, alam niyo, ginaganap po nila yan. Pero hindi naayon kay Kristo, sabi nito, kundi naayon lamang sa tradisyon ng tao. Tradisyon ng tao. Yun po ang malungkot. Hindi biblical. Kundi tao lang ang umimbento sa mga tradisyong yon. Kaya nga hindi natutupad yon. Kasi halos lahat ng mga tao rito, halos kilala ko, taon-taon, ginagawa nila yan. Taon-taon, ginagawa nila yung ganong klaseng tradisyon. Pero yung buhay nila, ganun pa rin. Ganun pa rin po, walang pagbabago, walang, makikita mo, walang kapangyarihan yung tradisyon na yan. Mamaya i-share ko po ang pinaka-sikreto ayon sa salita ng Panginoong Diyos. Ang susi talaga ng kasaganaan, prosperous New Year, no po, nasa Bible po. Nasa isang talata sa Bible. I-share ko ito sa bandang huli, ang sikreto para matanggap mo ang kasaganaan sa bagong taon, matanggap mo lahat ng minimiti ng iyong puso, kapayapaan, kagalakan. Makikita niyo po. Isang verse lang po ang aking babasahin mamaya na nandun lahat. Makikita niyo po, napakalinaw. Ngayon, balik po tayo sa tradisyon. Ganun po dito sa amin, at kahit sa iba't ibang lugar ganun din, maglagay ka raw ng pagsalubong sa bagong taon, pag maghihiwalay na, lalo na yung bandang alas 11:30 ng gabi, mga kapatid, talagang yung mga tao, sigawan na. May bumubusina, yung malalakas na fireworks, pinapasabog na nila yung mga paputok, no po? Fireworks. Para daw sinasalubong nila yung bagong taon. Nagpapaalam sila sa 2025, yung lumang taon, at sinasalubong, wine-welcome ang bagong taon. Alam niyo bang tawag doon? Diyos-Diyosan po yan. Sa kanilang paniniwala, ang magbibigay ng swerte sa kanila, yung bagong taon. Hindi po. Walang kinalaman ng bagong taon sa swerte o sa kasaganaan. Dahil ang gumawa sa 2026, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Ang Panginoon din po ang lumikha sa 2026, 2027, 2028. At ang Panginoon, nandun na siya. Parating pa lang ang 2026, nandun na ang Panginoon sa 2026. Mga kapatid, kaya nga nakalaan na yung mga blessings sa mga anak niya. Alam na ng Lord, mga kapatid, ang hinaharap. Siya lang ang Diyos na nakakaalam yan. Yung hindi pa naganap, alam na ng Panginoon. Yung mangyayari bukas, makalawa sa isang taon, 3 years from now, 10 years from now, alam na po ng Diyos. Dahil siya lahat ang nagtatakda, mga kapatid. Kaya kapag sinasalubong natin yung bagong taon, bilang mga Kristiyano, hindi nakakalugod sa Lord, nagseselos ang Diyos. Magseselos po ang Panginoon. Lalo na mga Kristiyano, alam mo na ang salita ng Lord, tinanggap mo na si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Tapos po, bagong taon, pupunta ka sa palengke, mamimili ka ng bilog-bilog na prutas, gagamitin mo pa yung pampaswerte, parang sinasabi mo na wala kang tiwala sa Panginoon. Ang paniniwala mo nandun pa rin sa mga pamahiin. Apektado pa rin yung isip mo. Hindi tama po yon. Kaya nga yung mga taong ganon, walang aasahang biyaya sa Panginoon. Kasi doon ka nananalig sa mga pamahiin. At nakikita ng Lord yon. Nakikita ng Lord kung sino talaga yung nananalig sa Kanya. Mga kapatid. Kaya yun ang, alam mo dito sa amin po, dahil ang mga tao rito masyadong relihiyosa talaga,
talagang nung una nahirapan ako na alisin ang aral na yan sa isip nila, mga kapatid. Dahil dito nga talagang masyadong reliyoso yung mga tao, mga kapatid. Ako yung unang nagkrusada dito po sa aming lugar. Kaya mga kapatid, napalaban ako nung gusto nung una. Pero dahil sa kakapangaral ng Ebanghelyo, ang mga tao namulat, ngayon naunawaan na nila. Ganun po. Basta pangaral mo lang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Yun ang sinabi ni Jesus. Alam natin kung sino ang katotohanan, no po? Si Jesus. Sabi niya, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay, sabi niya. Kaya nga mga kapatid, lalaya tayo pag naunawaan natin ang Ebanghelyo. Praise the Lord. Kaya, ngayon mga kapatid, marami akong nakikita, minsan mga Kristiyano na, pagdating ng bagong taon, gano'n pa yung nagpapaputok pa rin. Alam niyo mga kapatid, hindi po maganda yon. Bilang Kristiyano, ang ating Diyos ay Diyos na mapanibughuin, seloso. Sabi ng Diyos, I am a jealous God. Sabi niya, paparusahan ko yung mga aayaw sa akin, ngunit pagpapalain ko ang mga nagmamahal sa akin. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya yun po ang isang hinihingi ng Lord sa atin, na manalig tayo sa Panginoon. Mag-ingat kayo, sabi rito, beware. Baka kayo malinlang, baka kayo madaya ng mga filosofiya ng tao, sabi-sabi, paniniwala, o anumang tradisyon na nagmula lang sa tao at hindi naaayon kay Kristo. Sino ba si Kristo? Revelation 19, si Kristo ang salita ng Diyos. Siya ang salita ng Diyos. Nang bumaba siya sa Armageddon, ang kanyang puting damit ay parang binabad sa dugo. Si Kristo yon. At ang sabi ng Biblia, at ang kanyang pangalan ay tinawag na ang salita ng Diyos. Si Kristo po ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, kinakailangan na ayon daw kay Kristo ang ating mga tradisyon, ang ating mga okasyon, no? Kaya kailangan maunawaan po natin. Hindi katulad yung ginagawa natin na nakikisunod-sunod lang tayo sa filosofiya ng tao o sa tradisyon ng tao. Pasunod-sunod lang po tayong nakikisaya. Ayaw po ng Lord yon. Sabi ng Panginoon sa Proverbs, hindi ako nalulugod sa mga anak kong mangmang, sabi ng Lord. Kapag pala ang isang Kristiyano, hindi lumalakad sa tamang kaalaman, tamang salita ng Diyos, hindi nalulugod ang Diyos sa kanya. Dahil nagpasunod-sunod lang siya sa tradisyon ng tao. Nakakalungkot yun mga kapatid. Kaya, ito ang sabi ng Lord, lahat po ng ating gagawin, kailangan naayon lahat kay Kristo. Purihin po ang Panginoon. Ano pa ba yung mga pamahiin na meron pa naituro ito ng ating mga kapatid na matatanda. Meron pa pastor, sabi niya, alam niyo yung pag bagong taon daw, maghihiwalay ang taon, magsusuot ka ng mga damit na parang mga polka dots, mga bilog-bilog. Sabi niya, maswerte yan. At yan ay sabi nila, buong taon magiging masagana ka sa financial. Wala pong kinalaman yun mga kapatid. Walang katotohanan yun. Yan ay mga sabi-sabi lang, pamahiin lang po yan. Mga kapatid, hindi totoo yun. Kaya, yun po, napakaraming mga pamahiin, lalo na dito sa aming lugar. Kasi dito nagkuta rin ng mga Kastila dito nung araw. Tsaka mga, alam mo na, iba-ibang foreigner, no? Kaya ngayon, mga kapatid, ito ang sinabi ng Panginoon. Kinakailangan talaga, salita ng Lord lang po itong ating pananaligan, no? Okay? Tuloy po natin. Verse 9. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, referring to Jesus Christ.
Verse 10, and you are complete in Him, in Jesus. You are complete in Jesus. Ang linaw, mga kapatid, tayo raw pong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, sabi ng Lord, sabi ng salita ng Diyos, and you are complete in Him. Kumpleto na tayo kay Jesus. Hindi na kailangang magpapako pa tayo sa krus, tulad ng ginagawa natin tuwing Biyernes Santo nung araw, o magpasa ng krus, magpenitensya, wala na pong kabuluhan yon. Sabi ng Bible, nang tanggapin natin si Jesus Christ bilang Savior, bilang Panginoon at tagapagligtas, kumpleto ka na kay Kristo. Pinatawad ka na, justified ka na. Justified ka na. Ano pa po? Ang sabi ng Biblia, tinanggap mo na yung righteousness ni Jesus Christ. Ginawa niya tayong righteous, sabi ng Biblia, sabi ng Korinto, dahil sa kamatayan niya sa krus, ginawa tayo ng Diyos na righteousness dahil sa kamatayan ni Kristo. Kaya nga pinatawad tayo ng Lord. Lahat ng kasalanan hinugasan niya sa kanyang banal na dugo. Umago sa krus. Kaya mga kapatid, and you are complete in Jesus. Kay Jesus, kumpleto na ang ating kaligtasan. Jesus is our salvation, our Savior. Jesus is our righteousness. Jesus is our, alam niyo na, no? Life, no? Siya ang ating buhay na walang hanggan. Marami pang iba. Mga kapatid, kaya hindi na natin kailangan yung mga pamahiin, yung mga tradisyon, mga kapatid, minsan, ano pa yan gastos pa yan sa tao. Nagpapahirap pa sa mga Kristiyano yan, mga kapatid. Katulad ngayon, hindi pa malayo pa ang ilang araw pa bagong taon. Tignan niyo po yung mga pumuputok, napakarami ng mga fireworks na naririnig natin, mga kapatid. Ibig sabihin, milyon-milyong piso ang nagagastos sa mga paputok, nasusunog lang. Pagdating ng bagong taon, paghihiwalay ng taon, hindi lang milyon, billions. Billion ang sinusunog ng mga tao sa mga paputok, sa mga kwitis, mga fireworks na sinisindihan nila, na wala naman pong kabuluhan. Wala naman pong blessing sa tao. Ang totoo, malas pa yan Alam niyo mga kapatid, pagdating ng bagong taon, tignan niyo yung mga hospital. Punong-puno ng pasyente. May naputulan ng daliri, may naputulan ng kamay, may nabulag, may namatay, may tinamaan ng ligaw na bala, pati mga sundalo, pulis, nagpapaputok para lang makagawa ng ingay. Kasi nakatali sila doon sa maling paniniwala na kailangan daw mag-ingay ka para ang bagong taon mo, maingay din, masagana. Wala pong katotohanan yon. Yan po'y pandaraya ng demonyo sa tao. Ginamit yung mga taong mangmang na nagmarunong gumawa ng mga pamahiin tulad ng pungsoy. Alam niyo, walang katotohanan ng pungsoy. Mga pamahiin lahat yan. Alam niyo ba yung pungsoy? Ang daming pungsoy, pati yun lang ayos ng bahay. O kailangan yung bahay niyo, yung alulod, mali yan. Huwag yung itapat ang alulod dyan, malas. O yung pinto, kailangan hindi magkatapat, malas yan. Lalabas ang swerte. Mali po yun, walang kinalaman ng pinto sa swerte. Pag daw magkatapat ang pinto ng bahay, lalabas daw yung blessing, yung swerte. Anong kinalaman ng pinto sa blessing? Wala pong katotohanan yon. Pero ang totoo, maraming Pilipino na ngayon ang nabiktima ng pungsoy. Maling paniniwala. Sabi ng Lord, beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, and not after Christ. Sabi rito, huwag po daw tayong padaya sa mga pungsoy-pungsoy na yan, pamahiin, huwag kang magwalis ng gabi, lalabas ang swerte. Anong kinalaman ng pagwawalis? Ang ganda ngang magwalis. Mas maganda yung malinis. Mga kapatid, kaya nga, yun ang dapat mawala sa isip ng mga Kristiyano. Kapag ang Kristiyano nagmamature na, wala na yung mga pungsoy-pungsoy na yan, wala na yung mga pampaswerte. Dahil alam natin kung sino ang swerte sa buhay natin. Alam na natin ang katotohanan. Babasahin ko mamaya yun, mga kapatid. Kaya, yun po ang mga
apektado ng pungsoy ang mga Pilipino. Kailangan yun po ang mawasak natin sa isip ng mga anak ng Diyos na wag na pong manalig sa pampaswerte o anumang pamahiin. Malas, swerte, wala pong malas, wala pong ganon, no? Pag na kay Kristo ka, lahat po maswerte, lahat pagpapala, mga kapatid. Kaya, yun ang pangako ng Lord. Sabi ni Lord, ang linaw po, mamaya babasahin ko. Okay? Tuloy ko po. And you are complete in Him. Kompleto na tayo kay Jesus. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins, sabi rito, praise the Lord, in putting off the body of sins of the flesh by the circumcision of Christ. Dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus, mga kapatid, lahat daw tayo, mga kapatid, sabi rito, buried with Him in baptism, wherein also you are risen with Him through the faith of the operation of God, who has raised Him from the dead. Lahat daw tayo, yung dating old nature natin, yung dating makasalanang tayo, nalibing na raw yun kasama ni Kristo. Buried with Him in baptism. Dahil sa kamatayan ni Kristo, nang tanggapin natin siya, sumampalataya tayo, yung dating makasalanang ikaw, ako, nalibing na kasama ni Kristo. At anong sabi rito? At tayo raw ay kanyang, and He has quickened us together with Him. Na-quickened tayo. Kinweekend tayo ni Jesus. Binuhay tayong maguli ni Jesus. Mula sa pagiging patay sa kasalanan, sabi ng Bible, binuhay niya tayong muli. Sa paanong paraan? Sabi rito, having forgiven you all trespasses. Pinatawad niyang lahat ang ating mga kasalanan. Ang linaw po, mga kapatid. Malinaw po ito sinabi ng Panginoon. Pinatawad niya tayo sa lahat ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng Lord na inalis niya na yung kaaway. Sino ang kaaway? Last verse, 14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Ano ba yung handwriting of ordinances? Hindi ba ang batas? Old Testament law? Sabi rito, blotting out. Tinanggal na ni Jesus yung kaaway ng mga Kristiyano, yung batas, which was contrary to us. Kaya nga maraming namatay dahil po sa batas. Ngunit yun, sabi ng Biblia, and took it out of the way, nailing it to the cross. Ngunit sa kamatayan ni Kristo sa cross, nang mamatay ang ating Panginoon sa cross, sabi ng Biblia, yung mga batas na yan, na laban sa atin, ay pinako niya na sa cross. Tinanggal niya na, inalis niya na, blotting out the ordinances, sabi ng Panginoon. Kaya nga, you are complete in Jesus. Naliwanag yung sabi niya. And we are complete in Him. Ano yung complete? Kompleto na ang kaligtasan natin. Hindi na natin dapat dagdagan. Hindi ka na dapat magpenitensya. Hindi ka na dapat gumawa ng mga bawal-bawal, yung mga sabi-sabi ng mga tao, tradisyon. Mga kapatid, maliwanag po ang Bible. Ngayon, dadako tayo sa minimithi ng mga tao. Ano ba ang minimithi ng mga tao? Bakit nag-iingay sila? Bakit nagpapaputok sila, naghahanda ng maraming pagkain, minsan kahit mangungutang yan para lang makabili ng pampaingay at makapaghanda ng maraming masaganang pagkain para masalubong lang ang bagong taon. Inaasa nila sa bagong taon yung kanilang swerte. Mga kapatid, ang layo nila iisa lang po, para magkaroon sila ng prosperous New Year. Kaya nga, yun ang minimithi ng lahat, magkaroon ng masaganang bagong taon. Masaya, masagana, mapayapa.
Pero mga kapatid, walang kinalaman po yung pagsalubong sa bagong taon. Mga kapatid, i-share ko sa inyo ngayon itong sinabi ni Jesus. Okay, bago ito, dito muna tayo sa Old Testament para makita natin itong susi. Ano ba ang susi ng masaganang bagong taon? Gusto nating lahat na magkaroon tayo ng prosperous New Year, maligaya at masayang bagong taon, masagana sa financial, sa material, sa lahat ng bagay. Mapayapa ang bawat pamilya. Diba yan po ang lahat ng desire ng lahat ng Kristiyano, lahat ng tao sa mundo? Isishare ko sa inyo itong salita ng Diyos, isang versikulo, isang verse na napakalinaw, mga kapatid. Susi sa kasaganaan ng bagong taon. Pakibasa po natin itong sinabi ng Panginoong Diyos dito po sa aklat ng Joshua. Ito po, para makita natin ano ba ang dapat gawin para matanggap natin ang kasaganaan ng bagong taon. Mapayapang buhay, matagumpay na mga plano, ano man ang plano nyo sa negosyo, sa hanap buhay, tatanggap kayo ng promotion, tatanggap kayo ng blessing mula sa Lord. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon. Chapter 1 ng Book of Joshua, verse 8. Isang verse lang po ito, pero napakalawak, napakaganda. Sabi ng Panginoon, this book of the law, itong Bible, kasi alam natin lahat may batas si Kristo, no? This book of the law shall not depart out of your mouth. Huwag mong ilalayo sa iyong bibig ang Bible, ang salita ng Diyos. But thou shalt meditate, sabi rito, but thou shalt meditate therein day and night. Kundi, ito'y araw-araw, araw-gabi, i-meditate mo, sabi ng Lord. Basahin mo, i-meditate mo, pagbulay-bulayin mo. Bakit? Bakit kailangan nating i-meditate? Sabi rito, that thou mayest observe to do. That you may observe to do according to all that is written therein. Yun pala ang dahilan, no? Kaya gusto ng Lord ating basahin, pagbulay-bulayin, i-meditate, pakinggan, upang ito raw ay ating masunod, matupad, may pamuhay, masunod natin ang kautusan ng Lord. Pag nasunod natin, anong kasunod? For then, pag ito'y nasunod mo, mineditate mo, binasa mo, pinakinggan mo, mineditate mo, binulay-bulay mo, masusunod mo yan. At pag nasunod mo, for then, thou shalt make your way prosperous. Magkakaroon ka ng prosperity, prosperous New Year. Ito ang sikreto, salita ng Diyos. Sundin mo ang salita ng Diyos, ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Sabi rito ng Panginoon, magkakaroon ka ng katagumpayan at kasaganaan. Prosperous, thou shalt make your way prosperous. Lahat daw ng lakad mo magiging prosperous, matagumpay, masagana. And then, thou shalt have good success. Ang ganda nito. At magkakaroon ka ng good success. Tagumpay sa buhay. Ano man ang minimitin nyo sa inyong mga hanap buhay, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga lahat-lahat. Mga kapatid, yung ating mga business people, no? Yun ang sikreto. Yung mga business nyo, pagpapalain ng Lord, ipopromote ng Lord yan. Mga kapatid, imumultiply ng Lord lahat ng nasa iyo. Sabi ng Lord, I will multiply your gold and silver. I will multiply your flax. I will multiply. Puro multiplication blessing ang pinangako ng Lord. Kapag nasusunod daw natin ang salita ng Diyos. Kaya nga nasa pagsunod po.
Sabi ng Bible. Ang taong nakikinig at hindi tinutupad, anong sabi ng Bible? Dinadaya lang niya ang kanyang sarili. Sabi ng Santiago. Ngunit ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at kanya itong sinusunod at ipinamuhay, ang sabi ng Panginoon, ang taong yan ay tiyak na pagpapalain. Uunlad yan. Ibi-bless ng Lord yan. Nandyan po ang prosperity. Thou shalt make your way prosperous. Kaya yung sinasabi nilang prosperous New Year, masagkanang bagong taon, wala sa paputok yan, wala sa pagkain, wala sa bagong taon. Nasa salita ng Diyos. Nasa salita ng Diyos. At alam natin kung sino ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay si Kristo, si Jesus Christ. Si Kristo ang nasa salita. Pag binabasa mo ang Bible, binabasa mo si Kristo. This is Christ in written form. Nasa salita. Kaya nga nakikilala mo siya. Kaya nga sabi ni Kristo, saliksikin niyo ang kasulatan, sapagkat dito kayo may buhay na walang hanggan. Dito kayo maliligtas. At ang mga ito ang magpapakilala sa inyo tungkol sa akin. The Word of God. Kaya mga kapatid, ito ang sikreto. Isang verse na napakayaman, sabi ng Lord. Pag bulay-bulayin mo ang salita ng Lord, basahin mo, pakinggan mo, tulad ngayon, nakikinig tayo, mapalad ka. Pag ito'y nasunod daw natin, sabi ng Lord, binulay-bulay natin, kaya masusunod natin yan. Pag nasunod mo yan, anong mangyayari? Ang resulta, prosperity. Magiging masagana ang buhay mo. Kasi ang kasaganaan at blessing, resulta lang po yan ng ating pagsunod sa kalooban ng Lord. Pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, maliwanag po ito. At siguro itong suportahan natin sa John chapter 10 verse 10. May sinabi si Jesus Christ, nang magkatawang-tawang Panginoon, sinabi niya rin ang prosperity. Sinabi niya rin ang kasaganaan. Yung masaganang buhay. Mga kapatid, pinangako niya rin yan. Kaya nga, ang kasaganaan, tandaan niyo po, nagmumula kay Jesus. Nagmumula sa Panginoon. Pakinggan niyo yung sinabi niya. John 10:10. Sabi ni Jesus, the thief cometh not, but for to steal, to kill, and to destroy. Sabi ni Jesus. Sabi ng Panginoon, ang magnanakaw na si Satan, siyang magnanakaw, ay dumating para magnakaw, para pumatay, at mangwasak. Ito ang gawa ni Satan. Ito ang gawa ng Diablo. Dumating si Satan para pumatay, mangwasak ng pamilya, magnakaw. Si Satan ang gustong magnakaw sa iyong kapayapaan, sa iyong joy, sa kagalakan mo. Gustong nakawin ni Satan yan. Gustong nakawin ni Satan ng blessing sa iyo. Kaya huwag mong pakinggan ang bulong ng Diablo. Sabi ng Biblia, ang paraan ni Satan ngayon, isa na lang ang paraan niya. Bubulong-bulong na lang siya. Mga kapatid, huwag mong pakinggan ang bulong ng Diablo. Ang pakinggan mo ang salita ng Diyos. Kasi si Satan wala ng power sa mga Kristiyano. Kaya ang ginagawa ngayon ng Diablo, ang dinadaya, yung isip. Mind battle. Ang labanan ngayon wala na sa disyerto. Nasa isip. Hindi siya makapasok sa puso ng Kristiyano. Sa puso ng Kristiyano, hindi siya pwedeng pumasok. Dahil kay Kristo na yan, ang puso kay Kristo na yan. Kaya ang ginagawa ni Satan, bubulong na lang sa isip. Kaya sasabihin ng Diablo, wala ka ng pag-asa, hindi ka nagagaling, miserable ka na, tumalikod ka na kay Kristo, huwag ka nang magsamba, huwag ka nang maglingkod. Yan mga discouragement Mga kapatid, wala ka nang pupuntahan, sasabihin ng demonyo. Pag yan pinakinggan mo, matatakot ka ngayon. Dahil pinakinggan mo, pupunta sa puso mo, hanggang sa magkaroon ka ng tinatawag na nervous breakdown. Kaya maraming taong natatakot, nanginginig sa takot na wala namang kinatatakutan. Minsan nababaliw.
marami na akong pinag-pray na ganyan ng kaso, gumaling, pinagaling ng Lord, pinalaya. Yan ay gawa ng diablo. Kakabulong ng demonyo, pinakinggan niya, saan tutuloy yun? Sa puso. Pag pinapasok mo sa isip mo ang bulong ng kaaway, papasok sa puso mo. Pag nakapasok ang demonyo sa puso ng tao, makokontrol niya na ang buong katawan. Isang araw, makikita mo lang yan, tumatakbo, walang hubot-hubad. May nakita na akong ganyan. Opo, sa parting Tarlac, talagang tumakbo ng hubot-hubad dahil na-depress siya. Yun po ang gawa ng kaaway. Bubulong siya ng mga negatibong salita. Kaya pag pinakinggan mo yon, naku, madadaig ka. Huwag niyong pakinggan yun. Rebukin mo ka agad yung sabi mo, Satan, you are a liar. Sinungaling ka, Satanas. Hindi totoo yan. Ang aking Panginoon ay napakabuti. Ang aking Diyos ay nagtagumpay na sa kamatayan at dinaig ka na. Kaya kami protektado na. Nagtagumpay na rin kami. Yan ang sabi mo sa diablo. Alam ni Satan yon. Kaya nga lalayo sa iyo eh. Resist the devil and he will flee from you. Kaya nga, yun ang panlaban natin. Word of God din. Put on the whole armor of God. Huwag niyong kalisin yung pananampalataya sa salita ng Diyos. Yung mga sinabi ni Kristo, pamuhay natin, panlaban natin. Yan ang ating espada. The sword of the Spirit is the word of God. Mga kapatid, hindi ka babagsak kapag ang salita ng Lord nasa iyo. Ito ang nagbibigay sa atin ng katatagan, mga kapatid. Kaya, tandaan niyo po, ang kasaganaan wala sa pamahiin na kay Kristo. Sabi ni Jesus, naparito si Satan para magbigay ng kahirapan, mangwasak, manira, magbigay ng problema, magnakaw ng kapayapaan at kagalakan. Yan ang gawa ni Satan. Kaya huwag niyong hayaang nakawin ni Satan yun, no? Ngunit sinabi ni Jesus, sabi naman ni Lord, ngunit ako naman ay naparito. Sabi ni Jesus, ako ay naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. At pangalawa, at magkaroon kayo ng masaganang buhay at kasiyasiya. Kasiyasiyang buhay at masaganang buhay. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya malinaw eh. Kung saan magmumula ang kasaganaan? Kay Kristo. Kay Jesus. Siya ang ating tagumpay. Anong sabi niya sa Isaiah 53? Binata ko na ang lahat ng inyong karukaan, kahirapan. Binata niya ang ating mga kahirapan. Yun daw ating kahirapan, inako niya na sa balikat niya, pinasan niya na, kaya hindi na sa atin. Inalis niya na ang kahirapan. Anong plano niya? Papalitan niya ng kasaganaan. Mga kapatid, biblical yan. Kasi sa Bible, laging may negative, may positive. Kung may impyerno, mga kapatid, may mga correction ng Lord, meron ding blessing. Ganun ang Bible, negative, positive. Hindi lang puro positive. Di ba, mga kapatid? Kaya nga sa Bible, may nakalagay na blessing and cursing. Pag sumunod ka, blessing. Pagpapalain ka. Pag hindi ka sumunod, sumpa. Ganun lagi ang Bible, mga kapatid, kahit sa panahon natin. Kaya nga ang sikreto, nasa pagsunod sa salita ng Diyos. Nandyan po ang blessing, mga kapatid. Wala na pong ibang paraan. Sa ayaw at sa gusto mo, kahit hindi ka humingi ng blessing, ibibigay ng Diyos sa iyo ang pagpapala niya kapag sinunod mo ang Ebanghelyo. Dahil ang blessing at tagumpay ay resulta lang ito ng ating pagsunod sa sakalooban ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Kinumand ng Lord yan na ang katapatan at pagsunod ay i-compensate niya ng blessing, ng bunga ng tagumpay. Kaya mga kapatid, yan ang tunay na sikreto ng kasaganaan ng bagong taon. At wala sa anumang klaseng pamahiin, wala sa anupaman pong tradisyon ng tao. Ang tradisyon ng tao, pahirap yan sa tao. Walang power yan para pagpalain ka ng bagong taon. Walang power yan. Ang may kapangyarihang magpala si Jesus, ang anak ng Diyos, ang napako sa krus para sa atin. Siya ang
tumubos sa ating kahirapan. Siyang tumubos sa ating mga kasalanan at nagtanggal ng ating kahirapan. Ano sabi niya? Nalalaman yung biyaya ng Panginoong Jesucristo. Bagamat siya'y mayaman. Sabi ng Korinto, gayon pa man, iniwan ng kayamanan. Nagpakadukha siya ng maging tao. Nagpakadukha si Kristo. Upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan, tayo naman ay kanyang payamanin. Grabe. Napakagandang pangako ng Lord. Through His poverty, sabi ng Biblia, kayo naman ay kanyang payamanin. Mga kapatid, hindi ba napakaganda? Nagpakadukha siya para tayo payamanin. Nagpakamatay siya para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, lahat ng ginawa ni Jesus para sa atin. Yun ang pagmamahal po ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya napaka ganda po na patuloy natin siyang itaas ang buhay natin, patuloy natin siyang luwalhatiin, ipakilala. Sabi ng Bible, wala na pong ibang sikreto ng kasaganaan kundi si Jesus. Jesus is our prosperous New Year. Jesus Christ is our victory. Jesus Christ is our righteousness. Jesus Christ is our only hope. Jesus Christ is our eternal life. 1 John 5:20. Amen. Si Kristo ang ating eternal life. 1 John 5:20. Siya lahat. Siya ang ating kalakasan, siya ang ating katapangan, siya ang ating karunungan, siya ang ating lakas. Amen. Wala sa ano pa mang paraan, mga kapatid. Kaya pag tunay mong kilala si Jesus, mapalad ka, masaya ka, sapagkat alam mong powerful ka. Conqueror ka, higit pa sa conqueror, sabi ng Bible. You are more than conqueror in Christ Jesus. Kaya, yun ang tinuturo ng banal na kasulatan, yun ang salita ng Diyos, at yan ang katotohanan. Hindi po ito tradisyon. Hindi ito sabi-sabi lang ng tao. Ito ang tanging, kaisa-isang tanging basihan ng katotohanan at moralidad, ang Bible. Ito lang po. Ang feng shui, wala pong basihan yan. Nagtanong si Jessica Soho, si isang feng shui expert, sabi niya, ano ba ang batayan nyo? Kapatid, bakit kayo naniniwala sa feng shui? Meron ba kayong Bible? Kami mga Kristiyano, meron kaming Bible. Pinakabasihan namin. Kayo anong basihan nyo? Saan nyo nakuha ang mga feng shui nyo? Mga pamahiin. Alam mo sabi ng expert sa feng shui, alam nyo ang feng shui namin sa China, pinagsama-sama lang namin yung mga natutupad na mga by observation namin, yung mga inaobserbahan namin nagkakatotoong pamahiin, pinagsama-sama namin at ginawa nilang pinaka parang Bible nila, pinaka-aklat nila ng pampaswerte. Mga kapatid, kaya mga kapatid, walang basihan, wala silang Bible, wala silang basihan. Kundi, by observation lang daw po, nagkataon lang. Kaya walang katotohanan walang basihan. Yan ang tinatawag na tradisyon. Filosofiya ng tao. Sabi ng Lord, beware, mag-ingat kayo sa filosofiya ng tao at mga pamahiin, mga tradisyon na ang tinuturo tradisyon lang ng tao o filosofiya lang ng tao at hindi na ayon kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, hindi Bible Kaya kailangan biblical lang. At yan ang kumpletong tinuturo ng Bible. Si Kristo ang ating prosperous New Year. Si Kristo ang ating prosperity. Siya ang ating success in life. Amen. Siya ang lahat-lahat sa atin. Sabi ng Bible, and you are complete in Jesus. Ang linaw ng Colossus. And we are complete in Him. Who is the head of all principalities and power? Malinaw yan. Si Kristo pala ang head ng lahat ng kapangyarihan at pamunuan. Kaya nga higit siya kay Satan, higit siya sa lahat ng mga evil spirits. Okay? Ayun lang po mga kapatid, ako na naman kahit papano, meron po tayong magiging guide sa pamumuhay natin. 2026, tandaan nyo po, ang gamitin yung pinaka-guide sa buhay nyo, ang salita ng Diyos. Ito ang liwanag sa ating daraanan. Kaya nga laging tama ang direction mo. Hindi ka maliligaw kapag ang salita ng Diyos, ang sinusunod mo,
mga kapatid, ang patutungan mo, prosperity, tagumpay, kasaganaan, kagalakan, kaligayahan. Yan ang ibibigay ng salita ng Lord. Proteksyon, kapayapaan, nandyan lahat yan. Mga kapatid, salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. Sanctify them through thy truth. Nanalangin si Jesus sa John 17. Thy word is truth. Tignan nyo. Ang salita mo, O Diyos, ito ang katotohanan. Kaya nga ito ang katotohanan. Ito ang gawin nating pinakagabay sa buhay natin. Nandyan po ang tagumpay. Maraming salamat po. Siguro po, hanggang dito lang, no? Maligaya at Happy New Year po sa inyong lahat. At nawa po ang kasaganaan ng Panginoon ay matanggap nating lahat sa bagong taon na darating. Hindi ang bagong taon ang magbibigay. Ang Panginoon, ang susi ng kasaganaan. Let us pray. Manalangin po tayo. Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Lord, kahit papano na i-share po namin ang ilang aral, mga napakagandang aral tungkol sa kasaganaan, sa bagong taon, kapayapaan, tagumpay at kagalakan. Ito pala'y nagmumula lang sa iyo, Panginoon, sapagat ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw ang Diyos ng kasaganaan, ikaw ang Diyos ng kagalakan, ikaw ang Diyos ng tagumpay. Kaya, Ama, Panginoon, kami po'y nananalig sa iyo at sa iyong mga salita, sapagat ito'y katotohanan. Kaya, Lord, dalayan ko po ang mga salita mo. Itanim mo, itatak sa puso ng lahat ng aking mga kapatid na nakarinig. Lord, lalong-lalo na sa aking mga kamanggagawa, upang sama-sama namin itong maipangaral din sa iba't ibang mga anak mo, Panginoon. Pagpalain mo po lahat ng aming mga viewers at ang lahat ng aming mga listeners. Pagpalain mo po silang lahat, Lord, sa mga kaalamang ito. At dalayan ko, Lord, ang kaligtasan ng kanilang buong pamilya, buong sambahayan. At ang kasaganaan ng mga mula sa salita mo ay matanggap nilang lahat. Dalangin ko sa taong darating 2026. Ganun din po lahat ng anak mo sa iyong church, Jesus Christ Church. Ganun din kay Star Feli at sa kanyang buong pamilya. Lord, mga anak, mga mahal sa buhay, Lord, ang kasaganaan ng bagong taon na gawin mo para sa kanila, ipagkaloob mo sa kanila, ibuhos mo sa kanila ang kasaganaan. Ganun din sa lahat ng iyong mga lingkod, Lord. Tulad ng aking mga kapatid sila, Brother Val, Brother Romy, at marami pang mga worker mo sa iglesia mo, ibuhos mo sa kanilang lahat ang kasaganaan mo sa taong darating na ito, Lord God, at dalayan ko po ang tagumpay ng lahat po ng aming mga lakad sa taong 2026 mula January. Pagpalain mo ang project nila Brother Levi, pagpalain mo ang kanilang Lord, ang kanilang pagtatrabaho sa January, ang lahat ng kanyang kasama, mga kapatid namin, pagpalain mo silang lahat, kanilang mga pamilya, Lord, iligtas mo silang lahat, at dalayan ko rin po ang kanilang kasaganaan at tagumpay. Pagpalain mo po, Lord God, lahat po ng nagmamahal sa iyong mga salita at nagmamahal sa iyong iglesia. Sa pangalan ni Jesus, po lahat ng aming dalangin. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless you all, mga kapatid. Magandang gabi po at maraming salamat. Kita-kita po tayo muli sa 2026. Nawa po magpatuloy kayo sa pagsuporta sa ating ministry sa Facebook. Thank you so much. Thank you, Lord. Ano na, patay na buwan.